Dito kami ngayon sa Boulevard kasama ang aking ina na may dalang maleta. Hindi pala maleta, ano ba tawag dyan? Lagay ng mga gamit. Ayan. Dito kami ngayon. Tingnan nyo naman. Busy kami. Ay, yung sasakyan ni nanay, hindi namin alam kung paano na ipasok dito. Sinabi ko sa nanay ko na dadalhin ko siya sa India. Wow! Dito sa India. Nag-ayusin ko lang yung talokbong ko. So, yan. Sama ko nanay ko. Ano na, kamusta naman yung pamimili mo dyan? Ayos naman ba? Yeah! Yung anak ko, alagaan mo, te, ha? Yung anak ko, alagaan mo. Yan. Ganyan ang bahay sa mga India. Ganyan daw. Loko na mukha ako. Oo, diyan kami sasakay. Mag-hi naman kayo sa ano ko, sa video ko. Hi, Kanay! Ayan, si Ate Maribel. Sudlong-sudlong yung anak ko. So ayan, si Nanay. Dala-dala na yung kalahati ng kusina. Pinasyal ko siya dito sa India. At ayan, ang mga pagkain sa India, ganyan daw. Ayan, ganyan. Diba? Ganyan ang mga pagkain sa India. Mekos-mekos mo na yan. Mekos-mekos mo na yan. Mekos-mekos mo na yan. Diyan kami sasakay. Ayan, diyan kami sasakay mamaya. Tara. Ito kami sasakay ni hindi pala pwede katang i-vlog. Okay, yan dyan kami sasakay. Ay daw kami dyan, guys. Ay kami dyan. Okay. Ay di rin na nga sabi ko kay Nanay Maricel ay kuhanan ako ng video dahil ako'y sasakyan din sa lintik na padaws-usan na yan na napakahabang walang katigilan. Ay di kami pumila ng aking mga alaga at nang umusad ng pila, ay di hinintay namin kung kami sasakay doon sa padaws-usan na yun. Nako, kung alam ko lang ang nagayan pala mangyayari sa akin, ako'y utang na lubak, hindi sasakay sa lintik na yan. Bagong isa pa ako'y curious dahil lagi kami napunta diyan, ay ang alaga ko gustong sumakay diyan. Ako na may takot na takot kasi nga sinasabi ko ikipay ikutin sa pagkahaba-habang yan bago ipatatagilid-tagilid, bago ikitatalang, bago ikitatapon. Ano kayang pakaramdam? E dinilaksan ko rin ang aking loob kahit papano para maka-experience din naman ang mangyan. Ay sawa lang yung yan. Tingnan mo ka naman kung ikaw ay ibalibag ala, wari ko ang iyong kaluluway talang. Tingnan mo bago biglang ibababang papagayon. Yun! Maghihilaw Jesus ka na kung ikikita sa puso. Baka isang araw ka pang pinagsisiyaman. Tingnan mo gayon. Wari ko'y makakasabi kang hindi ka nauulit. Talagang nung okay bumabay ikot naman na akin. Sabi ko wari ko ang aking dugo kay kinsinalaang. Ano bang pagkakatindi ng padaling yun? Bago'y pagkababa ng dalawa'y sasabihin sa akin one more time ya Jem. Nako po ay kahit ay hindi na. Basta ang mahalaga na experience ko lamang kung anong hitsura baga ng nasa kay Dian ay nung aking napagwasto at aking napagtanto. Galaw mo habang natakboy na ako'y nakapikit lamang at ako'y nakikiramdam kung ako bagi mamamatay na o magpi-50-50. Ay Diyos ko po, ay inyo na. Kahit ako'y pauwiin nyo na ng Pilipinas at huwag nyo na akong pagtrabahuin dito sa inyo. Ay walang Diyos. Kunyari matapang yan para hindi mapaya sa mga kasaman pero wag ka, ang kaba niyan sa dibdib 3 bilyon. Kala niyan mamamatay na. Hindi ko lang talaga pinakita na natakot ako kasi pagtatawanan ako ng dalawa. Pero talaga hindi na ako umulit kahit 3 beses o 4 beses umulit ulit mga alaga ko, hindi na. Kunyari pahayahayan pero wari pinadala ang mangyan. Ay hindi ka na umulit. Pangiti-ngiti yan, pero nako, kaya naman anak yung tinakutan niya. Bye, pa-experience ko kay nanay kung paano sumakay dito. Yan. Bibidyo ko sa taas, guys. Diba? So, sawak si nanay. Nay! Ready ka na ba?
Ay di pagkatapos namin mag-rides, di nakaramdam sila ng gutom, hindi ko na nakuha na ng aming pagkain dahil nga ang mga bata ay makukulit, isa pa nga'y malilikot, di mas minabuti na lang namin na kumain ng mabilisan. Dahil nagliligalig na rin batang maliit na are. Are si Bander, are kasakasama ko, napaka-cute ng batang are. Naku talaga ako'y laging tuwang-tuwa, ay bakit ganaman ang hindi, ay are kakamukha sa akin. Ay ang nanay na rin laging galit na galit sa akin. Ay nung nagbubuntis ang nanay na Ray, ako'y pinaglilinhan at lagi mainit ang dugo sa akin. Pero mabait naman, hindi naman talagang gano'n. Ay talaga siguro nga ako'y pinaglilinhan. Kaya rin nakakahawig kong batang Aray. Aray laging napakahabol sa akin pag ako'y nakikita. Laging dem. Talaga nakakatuwa namin, nakakawala ng pagod kapag ikaw ay may batang alaga. Di ba rin ng madami yung trabaho basta ikaw ay may batang garne? Naku, sulit na sulit. Ay di nakakita nga ng mga hamster na stop to at shark kasi paborito niya yung shark dahil nga sa tugtog na baby shark. Kaya dali-dali niyang nilapitan yun. Kaso nga lang, sorry ka kasi wala na tayong pera. Hindi kahit ganun pa man kami pagod na pagod sa aming mga alaga, aba talaga namang kahit papano, alam niyo mga Pilipino, kukuha at kukuha ng paraan yan para makapag-selfie. Di kami naman malikit kahit papano ng kaunti ng pagsiselfie na magkakasama. Hindi nga lang magkakasama tatlo kasi yung isa may hawak na bata. Di masaya na rin kahit papano na picture namin ang bawat isa. Talagang pagiging isang OFW ay hindi gayong kadali. Masaya na mahirap pero palagi nating tatandaan sa ating puso't isipan na kapag tayo ay may mga alaga, kailangan nating ilapit ang ating mga sarili at ang ating mga puso. Isa pa nga ay nagpapasalamat kami dahil napakabait ng aming mga amot, hindi kami itinuring na iba. Yun nga, bago man lang ako umuwi ng Pilipinas ay nagkasama-sama kaming tatlo at ako ay hindi nababalik. Kaya sa looban ng 10 taon, wala hanggang papurit salamat sa Panginoon dahil ibinigay niya sa akin ng aking employer na sa kauna-unahang pagkakataon ay sa kanila ako napunta. Napakabuti nila sa akin. Kaya thank you very much at solid yung 10 taon na nasa sa inyo ako. Walang hanggan doon ang kaligayahan ko sa inyo. Yun lang guys. Thank you.